Dumako naman tayo sa maaksyong balita sa larangan ng sports. Balik karera na si Filipina racer Bianca Bustamante na magpakitang gilas sa kanyang pagsabak sa dalawang Formula 4 championships. Matapos na sunod-sunod na laban sa F1 Academy kung saan bigong makapuntos, sasabak nga muli sa karera si Bustamante ngayong weekend para naman sa round 3 ng Euro 4 Championship. Ang dual stint ni Bustamante sa sikat ng Italian circuit ay magandang pagkakataon upang muling mabawi ang kumpiyansa mula sa naging mahirap na kampanya sa F1 Academy. Dahil sa hindi inaasahang magandang resulta sa F1 Academy, bumaba ang standings ng McLaren development driver na si Bustamante sa ika-7 pwesto. Sa natitirang dalawang race weekend para sa 2024 F1 Academy season, umasa ang 19 na taong gulang na makakuha ng tamang momentum para makakuha ng magandang resulta sa anyay pinakamahihirap na F1 Championship competitions, lalo na sa Monza na paborito anya na Grand Prix circuit. Ang naturang stint ay nakatakdang ganapin mula ika-3 hanggang 6 ng Oktubre sa makasaysayang Monza Autodromo Nazionale Monza Circuit. Muling babalik si Bustamante sa parehong track mamaya sa buwan na ito para sa round 7 ng Italian F4 Championship mula ika-24 hanggang 27 ng Oktubre. Matatandang nagwagi si Bustamante sa Monza noong 2023 F1 Academy season ang kanyang pangalawang career win. Tagumpay na nakuha ng University of the Philippine Maroons ang panalo mula sa laban ng Santo Tomas, sapat para subukang sungkitin ang first round sweep ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Nagningning ang University of the Philippine Maroons sa huling bahagi ng laro upang talunin ang Santo Tomas sa final score na 81-70. Nagpakitang gilas ang Maroons sa pamamagitan ng isang 21-4 na rally mula sa ika-3 hanggang ika-4 na quarter sa pamamagitan ng kanilang pagkapanalo at pagkakaroon ng 6-0 na record. Lahat ng kanilang panalo may double-digit na agwat. Tinahak din ng UP ang red carpet patungo sa isang inaasahang rematch kontra Lasal ngayong linggo sa MOA Arena upang tapusin ang yugto ng torneo. Pinangunahan ng scattered attacks ni Harold Alarcon ang koponan ng UP na nagtala ng 16 na puntos kasama ang back-to-back fadeaway shot na nagpatigil sa anumang pag-asa ng comeback mula sa mga Tigers. Nagbigay din si Francis Lopez ng 15 puntos, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals at 2 block habang sina Terence Fortia at Jerry Abadenyo ay nag-ambag ng 11 at 10 puntos. Nagbigay din si Francis Lopez ng 15 puntos, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals at 2 blocks habang sina Terence Fortia at Jerry Abadiano ay nag-ambag ng 11 at 10 puntos. Magbabalik sa bansang Japan si two-time gold medalist Carlos Yulo para personal na magpasalamat ang kanyang kasamahang tumulong at sumuporta sa kanya sa laban. Nais ni Carlos Yulo na bumalik sa Japan kung saan nagsimula ang mabilis na pag-usbong ng kanyang Olympic journey. Sa isang pagtitipon na isinagawa ng Japanese Embassy noong Martes sa Forbes Park, Makati City, sinabi ni Yulo na espesyal ang Japan sa puso niya dahil sa tulong nito sa kanyang gymnastic journey. Sa pagkakataong ito, binigyan ng parangal ng Japanese Embassy si Carlos Yulo bilang pagkilala sa kanyang naging tagumpay. Ang 24 na anyos na Olympic champion sa men's floor exercise at vault ay nagpatuloy ang magandang relasyon sa kanyang longtime Japanese coach na si Munihiro Kagiyama. Kasama ni Kagiyama bilang kanyang coach nakamit ni Yulo ang 2 World Championship gold medals noong 2019 sa floor exercise at 2021 naman para sa vault, at 15 panalo sa iba't ibang international competitions. Samantala, nagsimula si Yulo sa kanyang scholarship grant mula sa Japan Olympic Committee noong 2016 kung saan dito siya nagsimulang pinino ang kanyang kakayahan sa ilalim ng guidance ni Kagiyama. At yan ang maaksyong balita sa larangan ng sports. Ako si Gab Soliano. Balik sa iyo, Henry.